Magandang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Nandito po tayo ulit sa araw po o gabi, Martes ng gabi po para sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. No? Welcome po sa inyo lahat, yung mga nandito po sa ating Zoom meeting. Ganon din po sa mga nasa Facebook Live at sa YouTube page po natin ng Arca Ministry yung Biblical Apostolate po. So ang parish po ngayon na naging generous po, makakatulong po sa atin ay ang parish po ng San Vicente de Paul o na yun po tinatawagan nating Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal po. So ang magsisimula po sa ating pong summary ay si Ate Lani. Ate Lani, okay po ba yung internet mo? Yes po, Sige po. sister. Kasi Good meron po evening po. Opo, Naririnig meron po po ako? kaming backup. Opo. Yes po. Sige po, Okay po. Ate. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ebanghelyo po noong nakaraang linggo ay patungkol sa mga kondisyon kung paano maging alagad ng Panginoon. May 3 talata ang nilalaman ang ebanghelyo na nagsasabi ng kondisyon upang maging alagad ng Panginoon. Una, tungkol sa pag-ibig sa pamilya at ang pagpasan ng krus. Sinabi ng Panginoon sa unang talata ng Ebanghelyo na hindi maaaring maging alagad ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit pa sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Medyo mahirap intindihin ang ebanghelyo na ito dahil para bang sinasabi na huwag ibigin ang mga mahal natin sa buhay. Pero sa pagbibigay daw ng interpretasyon ng mga nakasulat, ay kailangan bigyan ito ng interpretasyon batay sa kabuuan ng mga nakasulat sa Biblia, ika nga ni Father Ado. Tulad na lang ng nakasaad sa 10 utos ng Diyos na dapat nating igalang ang ating ama at ina. Ibig sabihin, mahalin natin sila. Meron din sulat sa Biblia na mahalin natin ang ating kapwa. Magmahalan ang bawat isa asal. Kaya ang ibig ipakahulugan ng ebanghelyong ito ni San Lucas ay hindi naman natin kalilimutan ang pagmamahal natin sa hanan tayo dahil kung ang pagmamahal natin sa Diyos o mas mataas pilotria o pagsamba sa Diyos, hindi natin kayang sumunod sa Diyos, tayo ay pinaalalahanan ng Panginoon na ito ay hindi dapat natin pahintulutan. Dapat itong putulin. Dahil kapag ating inuna ang pagmamahal sa Diyos, gayon din ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mas mapapabuti ang pagmamahalan sa loob ng tahanan. Dahil ang pagmamahal na ito ay dadaloy sa bawat miyembro ng pamilya hanggang sa ang buong tahanan ay napupuspos ng pagmamahal na galing sa Diyos. Kaya sinasabi ng mabuting balita na ito, upang maging alagad niya, mahalin natin ang Diyos at kailangan nating sumunod sa Kanya. Hindi lamang basta sumama, kundi sumunod. Magbigay ng pagtugon sa Kanya upang tayo ay maging alagad niya. Ang isang alagad ay hindi kailangan minamahal ang kanyang buhay ng higit pa sa Panginoon. Dapat ay handaan niyang ibigay ang kanyang buhay para sa Diyos. Sabi nga ni Father Ado, ang isang alagad na kayang ibigay ang kanyang buhay para sa Diyos sa pamamagitan ng pagpasa niya sa krus, araw-araw, tulad ng pagpasa ng Panginoong Hesukristo sa krus, para sa kaligtasan ng sanlibutan ay makakamit ang kaluwalhatian. Tunay na mahirap ang pagpasan ng krus. Ngunit ang krus na ating papasanin ay hindi na tayo papatayin o mawawalan ng kahulugan. Ang krus na ito na ating papasanin ay magiging maluwalhati sapagat ito ay napagtagumpayan na ng Panginoon.
Ang ikalawang talata naman ng Ebanghelyo ay tungkol sa pagkakalkula na inihalin tulad sa pagtatayo ng isang tore, kung saan kailangan munang maupo at magplano upang malaman kung magkano ang magagastos sa paggawa. Kailangan muna nating subukin, suriin ang ating sarili. Kailangan muna nating maging handa bago tayo pumasok sa pagsunod sa Panginoon upang maitatag ang kaharian ng Diyos. Upang ang gagawin natin bilang mga alagad ay hindi magiging ningas kugon lamang. Hindi lamang tayo basta-bastang susunod sa Kanya. Pinaalalahanan tayo ng Panginoon na maupo muna at maghanda dahil kung hindi natin ito gagawin, maaaring maging mabuti lamang sa simula ang ating gagawin at hindi ito matatapos. Ang ikatlong talata naman ng Ebanghelyo ay nihalin tulad ang pagiging alagad sa isang labanan. Kailangan daw nating maghanda tulad ng sa isang labanan dahil kung hindi tayo handa, tayo ay magagapi ng mga kaaway. Kaya sinabi ng Panginoon na umupo muna at manalangin hawak ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay magbibigay liwanag upang malalaman natin ang dapat nating gawin. Makikita natin ang ating lakas at kahinaan. Ika nga ni Father Ado, kapag nakita natin ang ating kahinaan, humingi tayo ng lakas sa Diyos. Kapag nakita naman natin ang ating kakulangan, humingi tayo ng kapunuan sa Diyos. Sapagkat ang pagiging alagad ay isa atin. Siya ang nag-aanyaya sa atin at siya din ang nagbibigay ng lakas upang makasunod sa Kanya. Kaya ang pagiging alagad ay may layunin at may patutunguhan upang makasunod tayo sa Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos, bilang mga alagad, tayo ay tumupad sa ating mga sinumpaang pangako. Bilang mga lingkod simbahan, ano namang sinumpaang pangako sa labas naman ng simbahan. Dahil ito ay pagpapakita na tayo ay tunay na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli at magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po, Ate Lanin. Maraming salamat po muli sa pagbabahagi po ng ating summary for the last week's reflection. At salamat po sa ating po mga kapatid din na shoutout ko po muna. May taga Australia, Ireland, US. Marami po nga dito po hindi po taga ibang bansa, no? Taga Pilipinas, pero nandun po sila sa ibang bansa. So, tayo po ay magpatuloy po sa ating pong opening prayer at titingnan po natin po ang hindi po lamang tayo ay makikinig, kundi tayo din po ay magiging handa para sa pakikinig po mismo. So, ang mag-opening prayer para sa ating ay si Sister Janet Enover Rosaluna po. Si Janet. Okay po. Marinig po? Opo, opo. Sige po. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami makapagtipon, mag-aral ng iyong banal na salita at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Naway aming maramdaman ang iyong presensya habang kami nagpapakalapit sa iyo. Alisin mo po ang lahat ng agam-agam sa aming puso upang matanggap namin ang iyong pagpapala mula sa iyong mga banal na salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang malinaw naming maunawaan ang iyong katotohanan at mga salita. Tulungan mo po kaming lumago at maging biyaya para sa iba na uhaw rin po sa iyong pagmamahal. Bigyan mo po kami ng karunungan at pangunawa na nagmumula sa iyo. Naway po'y ang lahat ng aming matutunan ngayon
ay magbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong pangalan. Ito ang aming samot dalangin. Ibinabalik po namin ang papurit pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sis Janet. At tayo po ngayon ay magpatuloy po sa ating pananalangin. Hilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu, ang kanyang presensya sa amin po mga buhay. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po mga kapatid, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa darating na linggo na babasahin po para sa atin ni Brother Jerry Agopo. Good evening po, Brother Jerry. Good evening po, Sister. Good evening po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Uli sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang mahatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesucristo. Maraming salamat po, Brother Jerry. At tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pagninilay at pananalangin sa pamagitan po ng isang awitin. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who heed to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who heed to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Tell the world of His love. At ngayon po mga kapatid, tayo po ay makikinig po sa ating po mga sharers po. Ang una pong sharer natin ay si Sister Marivic Mariano. Good evening po, Sis Marivic. Good evening po, sister. Naririnig po ba ako? Yes po, opo, loud and clear. Thank you very much po. So, relating lang po yung gospel natin today, I just wanted to share or um I am reminded, or we are reminded, that the gospel today is about God's great love, that He gave His only Son so that we may have life, and this love is not just about heaven, but it's how we live and face life here and now. I recently attended po a talk with of Brother Bobby Kitain of the Ligaya ng Panginoon, and I also wanted to share with everyone the lessons I learned from that talk, integrating it with today's gospel. So there are three key points I wanted to share. The first, life's challenges and facing them with faith. Second, God's use of precious things and obedience. And the third, obedience and community in starting over.
So first, life's challenges and facing them with faith. If somebody tells us that life is easy, that person is lying to us. Life is not easy. We all go through struggles, and if we don't face them on our own, using only our strength and wisdom, we end up like Peter, who caught nothing after fishing all night. But when we face life with faith, when we face it with Jesus, just like as in the gospel, He gives us strength. God may not remove the challenges, but He will give us the strength to overcome. Second, God uses precious things to us. And sometimes He uses what is most precious to us to catch our attention. For some, this may be family or work or business. Para po sa akin, it was my life it was my family and life in general. Last year, my family went through so many struggles. Nasunog po ang bahay ko, inatake po yung brother ko, nagkasakit ang elderly mom ko, and throughout all these, we have and still undergo financial difficulties. I thought I had everything then before all of that happened. But after everything that has happened, I realized God was using these moments to lead me closer to Him. So, whatever it is in your life, or if any one of you listening right now, eh, whatever it is in your life, ask, what is God using to bring me back to Him? And finally, the third point I wanted to share was the obedience and community in starting over. When God calls, obedience may seem unreasonable and impractical, but faith means trusting Him, and remember that starting over with God is never done alone. Never attempt to do it by yourself, and there are people around you who will be there for you, and He will help you go through it. So, siguro po, just to close yung aking sharing, God's love is real. Life is never easy, but with Jesus, we find strength, direction, and community. Let us not face life alone. Let us face it with faith, with Jesus, who gave His life so that we may truly live. Thank you very much. Maraming salamat, Sister Abby. At thank you po for this beautiful sharing po. At ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating second sharer po na kung saan po ay si Brother Amado Dulatri. Brother Amado. Parang wala po siya dito. Sige po. So, dahil wala po si Brother Amado, magpapatuloy naman po tayo po sa exposition ng ating pong ebanghelyo na ibabahagi po para sa atin po ng ating po minamahal na direktor, si Father Adonis Sakyolo. Good evening po, Father Adon. Magandang gabi mga kapatid, mga Bible Apostles, coordinators, yung mga kasama natin na nagninilay ng salita ng Diyos sa Zoom. No? Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hindi yung ebanghelyo ng 24th Sunday in Ordinary Time kasi totoo pong natapat no, na sa September 14, yung araw ng linggo, ang kapistahan no, ng pagtatagumpay ng krus no o yung tinatawag na exaltation of the cross no. Kaya ito po yung ebanghelyo natin na napakaganda. Ngayon, ang konteksto nitong ebanghelyong ito ay sa John chapter 3 kung saan si Nicodemus ay pumunta kay Jesucristo isang gabi no. Bakit gabi? Bakit madilim? Kasi si Nicodemo ay isa siya sa mga religious leaders no. Kasama siya sa mga pinunong relihiyoso at siguro patago yung pagpunta niya dahil sabi ng maraming nag-aral, si Nicodemo ay naglalakbay pa patungo sa kabuuan ng pananampalataya kaya wala pa siya sa totoong liwanag at nandun pa siya sa totoong dilim. Ngunit tinutulungan siya ni Jesus at natulungan siya ni Jesus na manampalataya. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Juan sa bandang huli,
no, si Nicodemo kasama si Jose ng Arimatea ang kumuha ng katawan ng ating Panginoon. Ibig sabihin na tulungan si Nicodemo na maliwanagan at madala sa pananampalataya. Ngayon, ang pinag-uusapan dito unang-una ay yung kapanganakan, no, yung being born from above, no? Kasi ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niyo mauunawaan yung sinasabi ko hangga't hindi kayo ipanganak mula sa itaas o mula sa kalangitan. At mahalaga itong salitang ito kasi yung Greek word na ginamit dito ay anothen. Anothen, ito ay pwedeng preposition of location o temporal preposition. Ngunit, ang ginamit dito ng ating Panginoong Jesucristo ay preposition of location. Ibig sabihin galing sa itaas. Kasi kung babasahin natin yung buong chapter 3, parang hinihahalin tulad ng Panginoong Jesucristo yung nanggaling sa langit at yung nasa lupa. Kahit yung ebanghelyo natin ngayon, sabi rito, walang makakapanik sa itaas kung hindi yung bumaba mula sa itaas. Kaya nga yung anothen ay above, no? Kaya nga sa tamang translation is to be born from above. Si Nicodemo, nadidiliman pa yung isip niya, kaya nga gabi siya pumunta sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakaunawa niya, to be born again, kaya hindi siya makapaniwala. Sabi niya, pwede bang ipanganak na muli yung matanda ng tao sa sinapupunan ng kanyang ina? At ito yung binibigyan din sa chapter 3, na si Nicodemo, ang akala niya ay to be born again, yung temporal preposition ng pagkaunawa niya. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, to be born from above. Ibig sabihin, magkaroon ng kalikasan ng langit. Sa mas madaling salita, to participate in the divine life of God, no, na makiisa sa buhay ng Diyos. At ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo bilang paanyaya. Gusto mo bang ipanganak mula sa itaas, makiisa sa buhay ng Diyos, magkaroon ng kalikasan ng langit? Kailangan kang maniwala sa akin. At ito na nga yung konteksto, kaya itong ebanghelyo natin ngayon, maiksi lang, ngunit ito yung pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Jesucristo kay Nicodemo, no? At ito yung ebanghelyong ginamit para bigyang diin yung tagumpay ng krus, no? At sabi nga rito, 'di ba, sa simulang verse, sabi rito, walang sino mang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At napakaganda nito sapagkat sa lumang tipan pa lang meron ng mga ganitong mensahe ang mga propeta. Halimbawa, pag binasa natin sa Isaiah chapter 55, ang sinabi roon, ang salita ng Diyos ay katulad ng ulan at ng niebe. Bababa siya mula sa langit papunta sa lupa, gagawin niya yung dapat niyang gawin dito sa lupa at hindi siya babalik sa kanyang pinanggalingan hanggat hindi niya natutupad yung dapat niyang gawin. At alam natin ito ay propesiya sa ating Panginoong Jesucristo. Mula sa langit, siya ay naging tao. At siya ay bumaba sa lupa. Hindi lang siya bumaba sa lupa, pumasok siya sa ilalim ng lupa dahil siya ay namatay at nilibing. Ngunit siya ay muling nabuhay at yung ascension, ito yung pagbabalik niya sa kalangitan, no? At ito yung sinasabi rito. Kaya nga, dito na binigyan din ng ating Panginoong Jesucristo yung yung patungkol sa krus. At sabi niya, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong pagtataas ng tansong ilang sa disyerto, ito yung mababasa natin sa Numbers chapter 21. Actually, siya yung first reading sa linggo. No, doon sa disyerto, nagrereklamo na yung mga Israelita. No, ayaw na nila yung pagkain, yung tinapay na mula sa langit. At sabi nila, dinala mo ba kami rito sa disyerto para pahirapan at patayin? Nakalimutan na nila na iniligtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin, na sila ay pinalaya na ng Diyos. Dahil sa kaunting hirap na nararanasan nila sa disyerto, nagre-rebelde na sila. No, kaya padala ang Panginoon ng mga tinatawag na fiery serpents. Ito yung mga ahas, no, na parang apoy na nagliliyab, o siguro sabi nila ito yung mga ahas na pag tinignan mo ay kulay pula at kumikislap sa kinang dahil sa araw. Kaya ang tingin dito ay parang
ahas na nag-aapoy at kinuha sila. At sila'y unti-unting namatay at doon ay nagmakaawa sila kay Moises na iligtas sila. At ang inutos ng Diyos kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas. At sino mang tumingin sa tansong ahas na yun ay maliligtas. No? Ito nga yung ito yung symbol ng medicine sa anong mga mercury drug, yung mga pharmacy, di ba? Yung tansong ahas na nagliligtas. Pero ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagtataas sa anak ng tao, sa madaling salita, ang pagtataas sa krus sa ating Panginoong Jesucristo ay katulad nitong tansong ahas na kumuha ng kamandag na nakamamatay sa mga Israelita. Parang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, ako yung tansong ahas na gusto kong kunin yung kamandag na nakamamatay na nasa inyo. At dahil pinag-uusapan natin yung ahas, alam natin na ang unang kamatayan, ang unang kamandag na nakamamatay mula sa ahas ay sa aklat pa ng Genesis. No, sa Genesis chapter 3, andun yung kasinungalingan ng ahas ng dyablo. Niloko niya ang mga unang tao, kaya yung kamandag ng kasalanan ay napunta sa tao. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Sa madaling salita, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo rito, itataas ako sa krus upang kunin yung kamandag ng kasalanan na pumapatay sa tao. Ngunit may kondisyon, kailangang maniwala. Yung mga Israelita, kailangan nilang tumingin sa tansong ahas at maniwala na kayang kunin ng tansong ahas yung kamandag na nasa kanila. At ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon, tumingin sa ating Panginoong Jesucristo sa krus no, para kunin niya ang kamandag ng kasalanan at kamatayan mula sa atin at magkaroon daw tayo ng buhay. Hindi lang basta-basta buhay, kung hindi buhay na walang hanggan. Sapagkat totoo, kung titignan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, bakit wala siyang buhay? Bakit patay ang Panginoong Jesucristo sa krus? Sapagkat kinuha niya yung kamatayan ng tao. Bakit parang hindi na tao ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus? Bakit wasak-wasak yung kanyang mukha, wasak-wasak yung kanyang katawan? No, lagi ko nga kinukwento nung nag-aaral ako sa Jerusalem, napunta kami ron sa isang museum kung saan pine-present nila, ine-exhibit nila yung mga mga instrumento ng pagpaparusa ng mga Roman soldiers nung panahon ni Jesus. At yung mga latigo ay latigo na isang haba, ngunit yung buntot ay 3. At bawat buntot ay maraming sima. Alam niyo yung sima, yung panghuli ng isda, sima. Napakarami daw sima. At pagka tumama sa katawan ng tao, babaon ito sa laman ng tao. At kapag hinugot, totoo sasama yung laman. Ayun yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pinaparusahan hanggang siya ay mamatay sa krus. Parang hindi na siya tao. Wala na siyang wangis at larawan ng isang tao. Sapagkat ayun ang nangyayari sa atin kapag tayo ay inaalipin na naman ng kamandag ng kasalanan. Nawawala yung wangis at larawan ng Diyos sa atin. No, kaya nga si Jesucristo ay ipinako rin sa krus na nakahubad. Bakit? Sapagkat alam natin ang konsekwensya ng mga unang kasalanan ng tao ay naging hubad. O kaya nga, ang ibig sabihin, yung larawan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ay pagkuha niya doon sa kalagayan natin na nakamamatay at nakakawasak. Siya yung naging hubad. Siya yung nawalan ng buhay. Siya yung nawasak ang muka at katawan upang ibalik sa atin ang wangis at larawan ng Diyos. Kaya nga ito yung tagumpay ng krus. Exaltation of the cross, ang tagumpay ng krus ay tagumpay laban sa mga nagpapahirap at umaalipin sa tao. Pagkatapos nun, ipinaliwanag ano ba talaga ang kahulugan ng krus. Ito ba ay dahil kailangan lang maghirap ng Panginoon? Ito ba ay kasalanan ng mga Hudyo no, na nag-akusa sa Panginoon ng mali o kasalanan ng mga Romano na nagpahirap sa Kanya? Ipinaliwanag sa Ebanghelyo natin ang totoong kahulugan ng krus. Sabi rito sa John 3:16 at ito yung paboritong verse ng napakaraming tao. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumapalataya sa kanya hindi mapapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ang krus ay hindi natin tinitignan para malungkot tayo dahil naghirap ang Panginoon. Sa tuwing titingin tayo sa krus, ang nakikita natin doon ay yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, di ba, minsan may mga ibang sekta, yung mga separated brethren natin na ayaw mag-antanda ng krus. May mga politician pa nga na nagsabi, ba't kayo nagkukrus? Inaalala nyo yung paghihirap. Ba't tayo nag-aantanda ng krus? Bakit tayo merong mga krus sa ating mga bahay, sa ating mga simbahan? Masokista ba kayo? Sadista ba kayo? Ayun yung sabi nila. Pero sa ebanghelyong ito ay pinapaliwanag, hindi. Sa tuwing tinitignan namin ang krus, hindi yung paghihirap ang nakikita namin. Ang nakikita namin ay yung pag-ibig. Sapagkat ito yung sinabi, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang anak. At itong exaltation of the cross, ang ibig sabihin nito ay exaltation of love or triumph of love, tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. No? Kaya nga, minsan palagi kong sinasabi, marami kasing tao na nakagawa ng kasalanan, nakagawa ng pagkakamali sa buhay. At para bang ayun na lang yung kinocontemplate nila, mahina ako, makasalanan ako, marumi ako, hindi ako karapat-dapat sa simbahan, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. May problema. Nakatingin ka sa sarili mo. Pero ang paanyaya nitong ebanghelyo natin, no, at paanyaya sa Numbers chapter 21, huwag mong tignan yung sarili mo. Totoo, may iskandalo ka, mawawalan ka ng pag-asa. Itaas mo ang iyong paningin at tumingin ka ron kay Jesucristo na tulad nung tansong ahas sa disyerto ay nakataas. Doon ka tumingin. At habang tumitingin ka ron sa krus na yon, nakikita mo ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Walang hanggang pag-ibig na kaya niyang ibigay yung buhay niya sa isang taong mahina, nagkamali at makasalanan. Kaya nga yung huling-huling verse dito, ipinaliwanag ano bang uri ng pag-ibig itong ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Sabi sa last verse, verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ayaw niyang hatulan tayo at maparusahan. Kaya kinuha ng Panginoon yung hatol at yung parusa na dapat ay nasa atin sa kanyang laman. At isang napakagandang pagninilay. Kaya nga minsan, no, kapag may nakikita akong tao na para bang nakagawa nga ng masama, kasalanan, at hindi mapatawad yung sarili niya. No? Napakagandang alalahanin itong verse na ito. Na parito sa Jesucristo hindi para hatulan ka at parusahan. Bakit mo naman hinahatulan at pinaparusahan yung sarili mo? Para bang mas marunong pa tayo sa Diyos? Kung yung Diyos nga ay naparito para sabihin, mahal kita at kaya kitang patawarin, minsan tayo ang may kakulangan. Tayo ang ayaw magpatawad ng ating mga sarili. No, kaya nga, ngayon isang napakagandang paanyaya sa atin. No? Ang Panginoong Jesucristo ay totoong galing sa langit at bumaba para gawin ang kanyang misyon, at ang misyong ito ay ang misyon ng pag-ibig. Kung babasahin natin yung second reading din sa linggo, napakaganda dahil ito'y kaugnay din dito sa krus. At ito yung kenosis, no, yung self-emptying of the Lord. Yung Philippians chapter 2 verses 6 to 11. Sabi ron, siya ay Diyos ngunit iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, no? At siya'y naging tao. At hindi lang siya naging tao, sabi ron, siya'y naging alipin. Para ano? Bakit kailangang maging tao at maging alipin ng Panginoong isang Diyos, ng Panginoong Jesucristo na isang Diyos? Bakit kailangan niyang hubarin yung kanyang pagka-Diyos? Ayun nga, ang misyon ng Panginoong Jesucristo sa krus ay para palayain tayong mga alipin. No, kaya hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Kaya hubad ang Panginoon sa krus. No? Parang hindi lang siya naging tao kung hindi bumaba pa siya sa level ng alipin. At ayun ang mga taong inaalipin ng kasalanan at kamatayan, ayun yung mga taong gustong ibangon ng Panginoong Jesucristo at paranasin ng buhay ng Diyos. Ito nga yung buhay na galing sa langit. No? Kaya nga,
Ang krus ay pagtatagumpay ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga inuulit ko, no, sasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang krus ay iskandalo sa mga Hudyo at kabalintunaan, absurdity sa mga Griego. Bakit kaya nasabi ni San Pablo yun sa unang sulat sa mga taga-Korinto? Sapagkat iskandalo ito sa mga Hudyo, sapagkat kung si Jesucristo ay Diyos, sabi niya ang ama niya ay Diyos at siya rin ay Diyos, bakit siya namatay katulad ng isang makasalanan? Sapagkat ang mga pinapako sa krus ng Panginoon panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga taong makasalanan, at hindi lang ito basta-basta makasalanan, ha? Kung hindi yung matitindi, karumal-dumal ang mga kasalanang ginawa. Kaya nga, iskandalo ito sa mga Hudyo sapagkat bakit yung malinis at banal na Diyos ay namatay katulad ng isang makasalanan. Ngunit alam natin yung kahulugan. Alam natin yung dahilan. Para palayain tayo sa ating mga kasalanan na ang bunga ay kamatayan, kailangang kunin ng Panginoon sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan. Kaya nga, namatay siya na tulad ng isang makasalanan. Sa mga Grego naman, ang mga Grego ay matatalino. At para sa kanila, absurd. No? Kabalintunaan ng isang makapangyarihang Diyos ay namatay ng walang kalaban-laban. Sapagkat sa mga Grego, alam natin, di ba, meron silang mga Greek mythology. Sila Zeus, sila Hercules, no? Sila Poseidon. Ito yung mga Diyos na malalakas. Kaya para sa mga Grego, absurd. Kung ito ang Diyos, bakit siya namatay ng walang kalaban-laban? Bakit hindi niya ipinakita yung kapangyarihan niya? Precisely, hindi ito naintindihan ng mga Grego. Sapagkat para sa kanila, ang lakas at ang kapangyarihan ay naipapakita kapag dinudurog mo ang iyong mga kaaway, kapag pinaparusahan mo sila. Pero dahil nga ang krus ay lakas ng pag-ibig ng Diyos, hindi niya dinurog ang mga kaaway, hindi niya pinarusahan. Siya ang kumuha ng kaparusahan. Sabi nga sa Romans chapter 5, di ba? When we were still enemies of God, Christ died for us. Nung mga kaaway pa tayo ng Diyos, maaari niya tayong lipulin, maaari niya tayong wasakin, maaari niya tayong hatulan at parusahan. Ngunit dahil ang krus ay larawan ng pag-ibig ng Diyos, kinuha ni Jesucristo ang kasalanan at kaparusahan, ang hatol para sa atin sa kanyang sarili. Kaya nga, napakalalim na misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit sapat na ito para pagnilayan natin at totoong matanggap din natin ang ating mga sarili. Matanggap natin ang ating mga sarili, mapatawad din natin ang ating mga sarili, at wag nating husgahan ang ating mga sarili. At sa ganun din paraan, hindi rin tayo dapat manghusga sa iba at magpatawad din tayo sa ating kapwa. Bakit? Sapagkat si Jesucristo ay namatay din sa krus para sa kanila. Ngunit ang pinakamahalaga rito, ang krus ay naging maluwalhati. Sapagkat ang krus ay hindi tinapos ang buhay ng Panginoon. Ang krus ay naging pintuan lamang para buksan ng Panginoong Jesucristo ang buhay na walang hanggan. No, kaya nga nung isang linggo, ito yung ebanghelyo natin. Kung gusto natin sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, pasanin natin ang ating krus. No, bakit? Ang krus ay hindi ang wakas o hindi dead end, parang nung sinabi natin sa retreat. Ang krus ay pintuan para maranasan natin at matikman ang kaluwalhatian ng Diyos. No, kaya nga ang tawag ay exaltation of the cross. Siguro sapat na itong pagninilay natin upang matulungan tayong ihanda ating mga sarili sa darating na linggo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sige, ngayon itataas natin ang ating mga panalangin. Sino man ang mga nais magtaas ng panalangin dito sa Zoom, pwede kayong mag-unmute at itaas ang inyong mga panalangin. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig, sa lubos-lubos na pag-ibig na ibinigay niyo sa aming mga nilikha ninyo. Naway ang pag-ibig na ito ay maisukli din namin sa iba o maibalik din namin sa iba na nangangailangan din katulad namin. At nang sa gayon ay lagi naming
lagi kaming maging karapat-dapat sa mga pangako ng Panginoong Hesukristo, higit sa lahat ang kanyang pangako ng kaligtasang walang hanggan. Hinihingi po namin to sa Panginoong Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, para po sa pinuno ng aming gobyerno at lahat ng mga nanunungkulan, naway igalang nila ang mga pagpapahalaga ng lipunang Kristiyano na isinasagisag ng krus at ipagtanggol ang mga ito sa lahat ng panganib. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, para sa mga may sakit, nagtitiis sa karukahan, naway matagpuan nawa nila sa krus ni Kristo ang lakas at nakailangan upang ang kanilang kahirapan ay mabata nila ng may karangalan at pananalig at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng aming panalangin, gayon din yung mga naiwan sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng aming Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Okay, pwede na po tayong mag-announcement. Ayan po. Hello po, Father, at hello po, Sister, at sa mga nanonood po, nakasama po natin dito sa Zoom, at sa mga patuloy po na sumusubaybay sa atin sa ating Facebook Live at sa YouTube channel. Ayan. Share ko po yung screen ko, pero hindi po kasi ito kompleto. So kung ano lang po yung makita nyo, additional na lang po. Ayan. So para po sa darating na Sabado, ngayong September 30 ng ating Arkham MBA Annual Planning, muli pong hinihikayat ang lahat ng mga Arkham MBA officers po at mga parish coordinators na mag-update po kayo kung kayo po ay makakarating. Ayan. Meron po kasi iba nahahabol dahil meron po sila activity po ng morning. So open po ito sa inyo. Kindly confirm na lang po ng inyong attendance para po sa preparation po ng pagkain. Ayan. Makahabol po kayo. Ayan. So ito po ay mula umaga, 8:30 a.m. hanggang 5 in the afternoon po sa Redemptorist Matter Missionary Seminary sa Manila, sa Multinational Village sa Parañaque City. Ayun. Yung iba po, hindi ko pa po nasasan yung ibang mga template, pero sa mga coordinators po, nag-PM po ako sa inyo, pero I will be sending na lang din po sa GC para po yung iba na maka-miss po dong mga messages ko, mga personal message ko po, makikita niyo po doon. Ang template po na pag-uusapan po natin or i-report po sa araw po na iyon. And ayan, para po sa month of September, tuloy-tuloy pa rin po ang entry program, The Power of the Word of God sa Don Bosco Parish, September 19, 7 p.m. po to 9 p.m. And para open po to sa iba kasi baka po iniisip ng iba na kapag hindi naka-attend ng mga nauna ay hindi na po open. Hindi na po sila pwedeng umattend. Ayun. Pwede pa rin po dahil panigurado po na may matututunan pa rin po ang bawat isa kahit isang talk pa lang po yung maabutan po ninyo. Kindly contact na lang po ang ating coordinator po ng entry program na si Sister Christy de la Cruz. Ayan. Ayan, stop ko na po yung sharing. Pero the usual pa rin naman po yun para po sa mga hindi pa po gusto pong mag-volunteer sa ating every Tuesday night na Biblical Spirituality Weekly. Pwede niyo po akong i-message or i-message po ang ating Facebook page para po sa makapag-volunteer po kayo. And another po, para sa month naman po ng October, October po yung ating NCR, ECBA NCR General Assembly na gaganapin po sa
San Bartolome Church, Malabon City. Ayan. So ito po ay simula alas 8 ng umaga hanggang 8 a.m. onwards po. Pero dahil ito po ay kasama po natin ng iba't ibang mga dioceses sa NCR, limited lang po ng 50 participants yung pwede pong umattend. Katulad po last year. Ayan. Kaya po makikiusap po muli kami sa mga parish coordinators na kung pwede po mamili po ng iilan. I-update po namin kayo kung ilan po yung mga slot na pwede pong makuha per parishes para naman po maging fair po, fair po yung chances po natin na maka-attend po yung mga representative per parishes. Ayan. Isasend po namin yung other details sa ating group chat kung ano man po yung mga kailangan dalhin, ano man po yung kailangan nating i-prepare. Pero ayun po, heads up ko lang po yung mga coordinators po para doon, para makapili na po kayo. And sa month of October po, wala po tayong monthly formation for the month of September dahil meron po tayong coordinators planning. Sa October naman po ay October 11 po ang ating monthly formation. Sabado, 8:30 a.m. hanggang alas 12 po ng tanghali. Para naman po sa venue, i-update po namin kayo kung saan po ito gaganapin. Pero sana po ma-block nyo na po ang inyong mga kalendaryo. Ayun lang po sa akin, Father, Sister. Baka meron po kayong gusto sabihin. Sir, Ayun. anong idadagdag mo? Ako po, Father. Yes po. Meron po ako regarding po sa planning po na ang mga Bible coordinators po ng bawat parokya, sila po yung mga nag-attend o nag-a-attend po sa ating mga formation at sila po yung may knowledge po din ng mga ginagawa po sa parokya at endorse po sila ng parish priest po. So, ang importante po ito dahil po yung mga Bible apostle, Bible coordinator na bawat parokya ay magko-coordinate, no? Hindi po lamang hindi po ito formation na open for everyone, but this is our annual planning, kaya po kailangan po natin ng mga official members o official po na coordinator ng bawat parokya. Ayon po sa lagi ipinapaalala po natin ni Father, our venue is only good for 50 persons, so sana po nano po kayo sa Sabado, we see each other po there. And then po regarding po sa General Assembly, yun po, kailangan po natin i-distribute po yung attendance po ng mga parokya para yung mga parokya ay represented po sana lahat ng mga parokya natin. Yan lang po, Father. Okay. So yung address, hindi siya Redemptoris, wag niyong lalagyan ng T. Kasi Latin siya Redemptoris Mater, no? Kasi yung talaga, Redemptoris Father? religious congregation yun, baka mapunta kayo sa Baklaran pagka nag-waste kayo, no? So edit na lang. Father. Redemptoris, IS yung huli, tas Mater, no? Ayun po. Ang gagawin po natin sa darating na Sabado ay nagpadala po tayo ng mga template kung ano ang ire-report ng bawat parish. Nakasulat po yun. Sana makuha nyo na po, no? At ma-fill up nyo na po kasi pinapadala po natin yan sa Archdiocese. Na inire-report din natin sa Cluster Commission of Evangelization. Kaya po sana ma-fill up nyo na po. Magkita-kita po tayo rito sa aming seminary, no, ng 8:30. Maghahanda ako ng masarap na pagkain. Okay, ngayon nagtatanong naman paano mag-commute. Ang pinakamadali pong papunta rito ay mag-train LRT 2 at bababa kayo sa Naya Station. So from Naya Station, LRT 1 ba, sister? From Naya Station, pagbaba ninyo, pwede na kayong mag-jeep doon sa papasok ng Multinational Village, tapos mag-tricycle. O kaya naman pwede na kayong mag-taxi o Grab o kaya angkas. No? Ngayon naman yung mga iba, kaya nga sinabi ko yung tamang tamang spelling, kasi kung mag-grab kayo, mas mahalagang alam nyo po yung tamang spelling. Sige po, magkita-kita tayo sa Sabado ng umaga para sa mga coordinators. Sige po, sister, kung wala na po, tanggapin natin ang pagbabasbas at magkita-kita ulit tayo sa Biblical Spirituality Week sa susunod na Martes. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening po, Father. Good evening po, Thank you very Father. much po. Good evening, sister. Good evening po sa inyong lahat. Sister Reggie, andun po sa Ireland. Si Sister Maureen na nasa Australia. Sino pa yung nasa malayo? Yung sa si Sister Maureen, si Sister Fanny, sino pa? Ayun. Si Pia, nasa Pasay. Ay, joke. Sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po. See you po sa Thank you, next Sister week Lacey. po. Thank you din po. Thank you, thank you. Good Thank night. you, Good night, Father everybody. Pat, Saturday. bye-bye po. Sis Malu, sa inyo Good night lahat. po. Sister Thank Lily, you. Good Sister night. Neri, bye. See you sa God bless. Sabado God po. bless. Thank you po. Thank you, thank you. God bless. Bye.